eto na ang report mula kay Edniel Parosa. Standby, sino nga? Admiral Arman Balilo. Ayan. Buhay pa ba si Arman Balilo? Nasaan ba siya ngayon? Sandali lamang at ang Department of Justice, DOJ Task Force versus Duterte Drug War. Welcome sa PNP. Wow, talaga namang ayaw tantanan ang mga Duterte sa drug war, ha? Ayan, welcome daw sa PNP. The order is dead or alive. Alamin natin report mula kay Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay, handang pambansang pulisya na makipagtulungan sa Department of Justice kaugnay ng investigasyon sa mga sensational cases na nagdaang-gera kontra droga. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, patunay rito ang ugnayan ng CIDG sa National Bureau of Investigation na back-to-back ngayon na nag-iimbestiga sa kaso ng Wesley Barayuga. Sabi ni Fajardo, malapit nang makumpleto ang mga kinakalap na dokumento para sampahan ang murder case sina dating PCSO General Manager Rina Garma at dating NAPCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Ginawa ng opisyal ng PNP ang paniguro matapos bumuo ang DOJ ng hiwalay na task force para halukayin ang reports ng extrajudicial killings. Pinag-utos ito ni Remulla sa gitna ng pagdinig ng Kongreso sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Fajardo, mayroon ding sariling investigasyon ng PNP pero makikipagtulungan ito sa Department of Justice. Ito si Edniel Parosa, ulat para sa TGH. Lakay. Ayan, sa issue ng Pogo Hub dyan sa Manila. Ano na ang update? Nasaan na si Gerald Sidney Hernia? Siya ba'y relieved na talaga o suspended o ano? 10 days lang lakay. 10 days. Tinatawag na suspension kay General Ernia maging kay General Cariaga lakay ng Anti-Cybercrime Group. Pero binabagit ng PNP sakali mang mapatunayan na meron ng negligence on their part ay hindi malayong mapalawit din yung 10 days na yon. Pero at least lakay yung 10 days ay within that 10 days ay sabi rin, kinumpirma rin sa atin kahapon ni Secretary John Vic Remulla ay imbestigahan itong nangyari nga. Lalo pat may formal complaint naman na ipinasa itong Century Peak Management sa pamunuan ng PNP at DILG. So sino nga mag-iimbestiga naman doon sa issue ng illegal operation ng Pogo dyan sa o yung lab scam, crypto scam dyan sa may Century Peak Tower? Tuloy-tuloy yan lakay, ACG din ang bahala. Kumbaga nag-iimbestigahan sila. Ina-imbestigahan ng ACG, pero ang ACG nag-iimbestiga rin lakay, tuloy-tuloy rin yung digital forensic examinations. Teka, doon sa mga nakuwang gadget. Nalilito ako, sino nag-iimbestigahan? Nag-iimbestiga ang sino iniimbestigahan ng PNP at DOJ? Yung PNP lakay, ang PNP lakay doon sa issue to ng Pogo sa Century Peak. Ang ACG pa rin ang in charge doon sa investigation doon sa Century Peak lakay, yung mga nakuha na gadgets. Ngayon, ang ACG rin ay inimbestigahan syempre ng PNP itself ng whole body dahil nga doon sa reklamo irregularities doon sa nasabing operation. 10 days na suspended pero posible rin namang mapalawak pa yan na binabanggit ng General Pardo. Ayan. Anong ACG? Ano ibig sabihin ng ACG, Edniel? Anti-Cybercrime Group lakay. Anti-Cybercrime Group. Sila yung main body na nakatoka dito sa pag-raid sa cyber cryptocurrency scam hub daw na nasa loob ng Century Peak Tower. Ayan. At ang tanong dito ay ni-raid na yan. Bakit sabi ng bubit ni Jerry Baha kanina tuloy pa rin ang operation, pinapapasok na iba? Kasi lakay nag-pull out na yung PNP 2 days ago. Tapos na yung tapos na yung pag-serve ng warrant at yung cyber warrant. Kaya 2 nights ago to be specific ay nag-pull out na yung PNP dyan. At wala na ulit presensya ng kapulisan. Pero still may mga nakuha again na ebidensya o should I say mga gadgets na yan ay undergoing palakay ng pagbusisi ng Anti-Cybercrime Group. Kung nag-pull out ng PNP, sino nagbabantay ngayon? Di ba nilalagyan ng cordon yan? Yung yellow line, ang tawag doon, do not cross. Police, anong tawag yung mga yellow line na inilalagay? Yung cordon Ayan, cordon? Kapag ganun, kumbaga as we speak, tapos na siyang ituring na crime scene. Kung kailangan pang i-search ulit ng PNP yung loob,
kailangan ulit lakay makasecure ng warrant o ng order mula sa korte. Oh, ganon. Siya nagbabantay, wala na, kaya tuloy ang operation. Tuloy is coming uli. Parang gano'n na nga lakay. Tuloy ang buhay. Ano ba yan? Tuloy ang buhay dyan, Century. Abay, pakitignan ito, Secretary Boying Remulla, Director Jimmy Santiago, ha? Alam to ng mga kaibigan natin sa NBI. Si may-ari nun, Edniel? Yung binabagit lakay doon kapag sinerch mo yan, makikita mo yung owner ng Century Peak nakapangalan sa isang Wilfredo King lakay. Wilfredo King. Na isang Chinese national at umano'y may kaugnayan o malaking influence sa nagdaang administrasyon. Ito ba yung sinasabi untouchable? Untouchable nga ba siya? Yan ang term lakay ng ACG ni General Cariaga bago siya marilib sa pwesto. Untouchable, sabi ni General Cariaga. Kung untouchable, sinong protector? Yan ang dapat malaman at hopefully makita doon sa ongoing ngayon na pagbusisi sa mga gadgets. Lalo kasama na rin naman doon sa Radio Pagcor at SEC. So alam nila yan. Kailangan lang talaga ng ebidensya na paggagamit para maisampa yung iba pang mga kaso sa korte. Nung ni-raid yung Century Peak, maliban doon sa initial na cyber warrant na hawak ng PNP, mukhang may mga na-rescue rin na dayuhan na parang hostage balakay sa ibang floor ng Century Peak Tower. Kasi ang subject lang ng warrant ay isang specific floor ng sabing Century Peak Tower. Pero pag dating nila sa loob, may natanggap silang info na may ilang mga dayuhan na nandoon sa loob din ng torre. Kaya sinerch nila yung ibang palapag. Doon nakita yung iba pang mga foreign national lakay. Kasama yan doon sa mga iniipon ngayon na kaso ng PNP. Nasa yung mga foreign national, saan sila dinala? Doon lakay sa mga embassies nila. Tinurn over? Sa mga embassies. Oo, kasi walang kulang ang documents at hindi ma-turn over agad-agad sa Bureau of Immigration. Yan ang problema ngayon ng pambansang pulisya. Kaya ginawa nila sa halip na pakawalan na lamang ay itinurn over sila doon sa mga embahada nila, respective embassies lakay. Di ba dapat pag ganyan, parang TNT sa Amerika mga Pinoy, di ba dapat sa immigration sila dadalhin? Bakit itinurn over sa mga embassy nila? Ayaw wala kayo tanggapin ng BI. Kulang ng puno na papeles. Kaya nga, kung kulang sa papeles, dapat immigration ng huhuli niyan, diyan ikinukulong. Yan ang alakay, dyan umusbong yung unang mga question dito sa nasabing operasyon dahil nag-operate ang PNP ng kulang daw ang papeles o should I say yung pag-transfer doon sa Immigration Bureau na by the way tinatapos na rin naman ng PNP itong mga kaukulang documents na ito. Once na matapos ito at pagkaroon ng kumbaga ebidensya at kaso nga dito sa mga nabanggit na mga dayuhan ay madali naman daw silang mahanap sa kanilang mga embahada lakay. Okay, maraming salamat Edniel. Iba talaga pagka ma-impluwensya, untouchable. Bago yan sa pelikula lang natin napapanood yan, untouchable. Dito pala sa Maynila, mayroon di untouchable. Mr. President, what's happening to our country, Mr. President, sir? Ba't may mga ganitong ganyan? Anyway, sige. Maraming salamat Edniel. Balik sa'yo lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edniel Parosa.